Pasensya na, hindi pa kami bukal. Do you feel me? You can say to be baby. Now I come from a different place. My philosophy from outer space. My religion is strange. Think it's 'cause you feel change. Afraid to try to understand. Strange new strange man. Don't think I'm on the way. You best believe that I'm here to stay. Baby, you don't like my skin. Oh, but I believe it. You don't like my breath. You don't like the clothes I wear. How many people have to die for one moment my teeth is right? True fact of life is more than work. Why do you force your will with the dirt? It's not another holy war. I'll show you what I'm too for. Bukas na. Diba mga SIU officer? Mahirap hanapin ang lugar nito. Kung nga pala ang bago, naisip ko ng tumaan para magpakilala. Naka-uniforme ka, di ba? Ibig sabihin malamang na sumakay ka rito sa patrol car. Oo, tama. Tingnan mo, ayaw namin may mga patrol car na pumapasok sa complex na to dahil undercover kami rito. Kaya ang tanging oras lang na may sumisipot na naka-uniforme rito ay para maglipad ng mga press. At sasakay sila sa mga undercover na sasakay. Pabor naman, umuwi ka muna, magpalit ng sigarilyo na dalit, pumalik ka rito, at bibigyan kita ng brief tapos sisimulan na lahat. Sige. Sige guys, maghanda na tayo sa mobile. Handa na ba ang lahat? Opo, sir. Oh, Chief. Sige, ilagay ninyo ang mga radio ninyo sa Snark 1. Ayos ba? Gawin na natin to. Sandali, kulang ako ng isang poses. Hindi. Nasa ibabaw kong door ko. Naiwan ko sa SUV nung isang araw.
Anong balita, bro? Ano kailangan ko, pre? Ang bulsa mo. Oo, kami magkakalit. Mas maganda ako para sa'yo. Masubok ko na ba ang oras yun? Erwin ko? Pre, ano sa tingin mo sa akin? Then, okay lang ako masubukan to. Maganda to. Nandiyan, trihan ka na. Nasa gilusin niya. Oo, bakit napakamura? Ano ka, pulis? Kung pulis ako, nung nakita ng karanin. Wala, tiro ako, pre. Interesado ko ba ako? Oo. Ano yan? Ay, sisig. Arestado ka. Bro, nakikinig sa bangawan mo yun. Sam, siya na. Hindi ba dapat may tawag ako sa telepono o kung ano? Tawag sa telepono. Sa tingin ko, nasobrahan ka sa panonood ng TV. Pagbigyan mo naman ako, paano ko naman malalaman yan? Hindi pa ako na-aresto kailanman. May halaga naman dapat yan, di ba? O ano, parang pabuya? Hindi, parang bago lang ako sa sistema, kaya makakaw ng probation. Mali, tingnan mo. Sinaktan mo kami. Walang probation para dun. Sige na naman. Bagaman, sa palagay ko medyo malakas ang tama ko sa'yo, di ba? Napakadali nun. Hindi ko malang nagawang hawakan ng boss mo, bagaman. Kaya sabihin natin isang kaso ng pananakit. Ang dapat mong alalahanin ay ang bigat na nakuha sa'yo. Ang ano? Ang bigat ng kuha sa'yo, meron kang kalahating libra ng smack, dagdag na 5 taon yan kung federal ang kaso natin. Seryoso ka ba? Well, ibig kong sabihin, pwede man natin gawa ng paraan kung gusto mong ituro ang connection mo. Well, paano naman ang tawag sa Diyos? Kakatanggap ko lang ng tawag mula sa Ilagang Distrito. Meron silang malabang dobeng pagpatay doon malapit sa kampo. Oh, pre, hindi maganda yan. Well, tingnan mo. Ibalik mo muna ang puting lalaking to sa selda. At hahabol ako sa inyo bago ako umalis. Narinig mo? Sige, ayos yan. Chang, Nakasanggap ko lang ang tawag sa radyo. May doping triple sa Harley Jonesboro. Hindi na ako rin din. oo, narinig ko. Nandito na ako. Well, makinig ka, pre. Lugar mo, lugar. Matutuwa sa mga tao. Tingnan mo kung ano may activate ng kabagong pinapalmas ng kaming siya. Oo, may narinig na ako at may mga bagay na kailangan nating pag-usapan. Kaya kailangan mong pumunta rito. Hindi, mag-usap tayo mamaya. Napakarami naman sa loob ng tape, guys. Bakit hindi niyo subukan lumakas at tingnan kung ano mahanap niyo pa? Kaya bagay ako sa loob at labas na kailangan pakita sa'yo po. Maglalakad ako. Kasama ka sa loob ng ilang minuto. Sige na. Hola, Polo. Makinig ka. Sige, ito ang nalaman ko. May ilang kakaibang damo sa hardin, okay? May pumapasok na pera. Isang grupo ng mga walang kwentang tao sa gilid ng bayan ang laging nakasawsaw sa mga babaong bagay, okay? Makinig ka, pre. Kailangan ko maglakad dito. Paglabas ko, kakausapin mo. Nakakalis Pwede. pa ang kilos mo? Pre, alam mong nagbago ang buhay ko dahil sa'yo, okay? Hindi, dahil talaga sasampalin ko. Sige, kailangan natin mag-usap. Sige, okay? Elijah. Salamat sa pagpunta. Isang matinding patayan ang nangyari dito. Alam ko mabalakat ang timo sa ibang mga bagay. Oh, well, para doon naman kami narito. Tumpak. Halika. Ito ang una. Isa sa dibdib. May isa pa rito sa likod.
Well, ito ang meron tayo sa ngayon. Nakausap ko si Sparks. Walang mga likido, walang buhok, walang tiyak na DNA. Well, meron na pulang putik sa sahig kahit saan at ang pulang putik na ito ay tiyak na mula sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Ang deposit safe ay nakabukas na, parang pinto ng kamali. Sa opinion ko, pre, kung sino man ang gumawa nito, ay kilalang kilala mga taong to. Bakit mo nasabi yan? Kutob ko lang pero ang welfare check ay ipapalit bukas. Sa opinion ko, lahat ay magpapapalit dito, karamihan sa kanila kahit paano. Kaya Alam ng mga tao rito ang mga lugar na maraming pera. Kaya meron bakas na bulong tayo rito. Katog na ang putik sa loob. Mukhang magandang lugar yan kung saan pwede silang nagmamasid, naghihintay, naghahabang sa lugar. Papuntahin mo ang forensics dito. Nagalugad mo na ba ang lugar na to? Sinisimulan pa lang. Kaya kumuha ka ng forensics at kumuha ka ng DNA profile sa sigarilyo ngayon. Teka, ano to? Martin, look. 我在 camera 看这去。不对，You brought me there. 你也看不到什么。They have Mandarin translator right now. Tawagin mo child services. Dalhin niyo siya sa ligtas na lugar ngayon. Okay, come on, sir. Let's go. Stop. Nagpupuslit na kabayo ang mga to, Kane. Hindi ko lang alam kung sino ang kasabwat nila. Ang alam ko lang ayaw nila ng bisita. Ano, nakalimutan mo na, Kane? May sariling patakaran ng Harmony, pare. Nakalimutan mo kung sino ako, pare. May sarili akong patakaran at ako ang pulis at ipapatupad ko ang mga patakaran ko sa kanila. Ayan na. Kailangan natin gawin ang dapat natin gawin para matapos sa trabaho natin, alam mo yun. Kailangan natin purihin mo masasamang tao at protektahan ang mga mabubuti pa. Kaya tayo nandito. Oo, pero sa masyadong lumabis. Sa tingin mo ba, hindi pa to masyadong malakas? Dami naman! Anong ginagawa mo rito, bata? Hindi to ang malaking lungsod. May sasabihin ako sa'yo. Ang taga-probinsya pa rin. May naganap na double homicide. Dito mismo sa tindahang to. Nabalitaan mo? Well, baka hindi mo pa nababalitaan. Maraming nagbago simula nung mamatay ang asawa mo. Oo. Alam ko ang lahat tungkol kay Elijah Kane, ang sikat na pulis sa lungsod. At sinisiguro ko sa'yo, malalaman mo rin ang lahat tungkol sa akin kung hindi ka umalis. Sikat kang tao, ganun ba? Hindi ko masasabi ang tungkol sa'yo. Alam mo, sa maliit na lugar na tulad nito, nag-uusap ang mga tao. At sa madaling panahon, may magsasabi rin sa akin. Nabalitaan ko ng mga tao rito ay huminto na sa regular na trabaho at nagsimula na magbenta. Droga? Kami? Oo naman, Chief. Hindi namin gagawin yan. Pare, mamahalin ang bangka mo, mamahalin ang kotse mo. Nakuha mo yun sa pagbebenta ng panggato? Oo. Malaki ang binabayad ng mga tao para lang mainitan, litik. Alam mo, kapag ang tanga ng bayan ay nakarinig ng kasinungalingan, ang tanging alam niya lang gawin ay ulit-ulitin ito. Sayang naman. Dahil ang Camp Harmony ay may napakahalagang kasaysayan, pare. Sayang at pumasok kayong mga hampas lupa rito at dinumihan ng mga trailer. Walang silbi ang tsapa na yan. Hindi kailangan ba?
Kung hindi mo aristuhin ang isa sa amin, mabuti pang umalis ka na. Gaano ka nakatagal dito, bata? Ikaw ang bago rito. Mas kabisado ko ang kagubatang to kaysa mga kayanan mo. Ngayon, nakinig ka. Sabihin mo sa mga kabataan yan sa likod ko na itabi ang mga basura nila bago ko ilabas ang baril ko at patayin kayong lahat. At ikaw ang uunahin ko. Narinig mo? Sige na! Darating kami. At sa madaling panahon, may magsasabi rin sa akin ng lahat. Tapos na tayong mag-usap. Walang sino man dito ang gustong tumulong sa'yo. Tingnan natin. Hoy, kailangan mong ipakita sa kanila ang ilan sa mga bagay na yan, Tin, anak. Va, tiens, cochon! Saan mo natutunang gawin ang lahat ng yan, Tin? Ay pumunot nga ng mga kasulatan mo. Shane! Pare, okay lang yan. Oh, Julia! Kunin mo ang bagay na yan. Kainin mo. Nakuha natin yung mga larawang to mula sa mga surveillance pro camera. May nakakilala ba sa mga taong to? Ang puting lalaki na nakapulang t-shirt, nakita ko na siya dati. Pumunta siya sa bayan minsan o 2 beses sa isang buwan. Sabi niya may nista siya ng salmon. Pero ang balita sa kalye, nagbebenta siya ng cocaine at damo. Unang narinig ang tungkol sa kanya nung nasa Vice team pa ako. Nagmamasid sa mga strippers sa downtown. Paano nangyari yan? Oh, pare, ginagawa ko na yan sa loob ng maraming taon. Ang balita ay may isang lalaki na nagngangalang Domian na gumagamit ng mga stripper mula sa dati mong pinagkunan ng droga sa timog. Damian. Oh, kilala mo ba siya, Chief? Oo, nakatagpo ko siya kagabi. Si Damian ay parang isa siyang Cajun, sigurado. At pagkatapos ng bagyo, maraming Cajun ang nagsimulang pumunta rito para mangisda. At ngayon dahil sa oil spill na to, pare ang buong kabuhayan nila ay nawasak. Wala ng crawfish, wala ng alimango, wala ng isda. Pumupunta silang lahat dito para maghanap ng trabaho. Ang ibig sabihin ng Damian ay peeping Tom, kaya baka may pahiwatig yan sa'yo. Hindi ko alam. Mukhang nakasentro ang lahat ng opsyon sa mga club na to. Siguradong dapat natin tong tingnan, di ba, Chief? May kutob akong magboboluntaryo ka para dyan. Pero ang totoo niyan, trabaho to, hindi laro. Kaya gusto kong pumasok ka ron pero gusto kong magtrabaho ka sa halip na maglaro na yan. Wala ibig kong sabihin, nagiging maagap lang ako, di ba? Ayos lang sa akin. Mas madali makipag-usap sa mga babae kapag may 2 lalaki. Sige, ayos. Well, makinig ka bago mo gawin yan. Tingnan mo kung makalapit ka sa lalaking kahapon at tingnan kung bakit may dala siyang ganong kalaking halaga. Ito si Sarah. Galing siya sa East Precinct. Siya ang bago rito. Makakasama mo siya magtrabaho, Julie. Siya nga. Opo, ma'am. Opo, Chief. Ngayon, umalis na kayo rito at manghuli ng mga masasamang tao. Oh, at saka pala, Juliet. Juliet, i-update mo si Sarah at asikasuhin ng mga 888 ngayong umaga. Sige. Paano na? Mukhang iba talaga kapag walang uniforme. Oh, well, mapanganib pa rin to. Dapat mong isipin yan sa Diyos na nagpipili ka na isusuot mo. Anong ibig sabihin yan? Tingnan mo, sapat na mahirap ang trabaho to para sa atin. Bakit padadagdagan ang problema? Sige, Sige, okay. Pasensya na. Ganyan lang talaga ako magsuot. Hindi ko sinasadya. Kapag nasa labas ka na, gagamitin mo ang hardwire na nasa glove box ng kotse mo. Kapag naglakad ka na, gamitin mo ang Nextel mo. Okay, wala akong kotse o Nextel, kaya... Oh, alam ko, magkakalawang ka rin sa mga susunod na araw. Kaya anong klaseng mga kaso ang hinahawakan natin? O pupunta sa'yo ang mga kasong ayaw mo sa atin. Gulo na ano? Mga gulo ng gangs? Hindi kami nag-aaksaya ng oras sa mga walang kwentang bagay na ganyan. Meron kaming 37 kasong naghihintay ng paglitis, 5 aktibong investigasyon. Isang kaso yan, bawat libo ng kopunal. Ibig sabihin, hindi kami nag-aaksaya ng oras sa maliit na daan. Okay. Tingnan mo, gagabayan kita sa mga bagay sa kalye. Ang mga papel ko ay nasa Hindi, iyo. huwag mong alalahanin yan. Malakas yung mga papel ko. Tingnan natin yan.
我不告诉你了吗？你怎么不听的呀？真是，就对我妈和爸爸拿回来行不行啊？真的，你听我了。Okay lang. Okay ka lang? Naaalala mo ba ako? Naaalala mo? Oo. Kamusta? Nakakatakot, diba? Oo, alam ko. Sa tingin mo ba pwede mo akong kausapin ng kaunti tungkol sa nangyari? Sige. Bakit hindi tayo kumuha ni Candy para sigurado kung batong ka lang? Oh? Sige. Kaya. Hintayin natin ang plan sa'yo. Yes, na, Thomas. Sapat ba ang powder decks para sa musa? Oo, mas mabuting masanay ka na riyan, pare. Dahil nakatingin kasi hindi bababasa sa Kung gusto niyo mag-usap tayo. Ano ba gusto niyo, Misa? Kilala mo si Dongyan? Sige na nga. Alam niyo na ang tungkol sa kanya. Para saan pa ako? Para ipakilala kami. Kay Dongyan? Hindi. Hindi ko papatulan ng probinsyanong yan. Kahit sibuyas pa iiyak. Hindi ba siya nagkabuno sa iyo ng heroin? Nakikipag-transfer ako sa isa sa mga stripper na connection niya. Naghahanap lang ako ng damo. Kaya kinumbinsi niya akong kunin ang paninda nila ng consignment. Simon, wow. Dinalalabas mong parang legal ah. Pare, nagbebenta lang ako ng damo, okay? Hindi naman ganun kaseryoso. Unang beses ko palang sumubok magbenta ng ganun kabigat. Ano pangalan ng collection mo? Crystal ang tawag sa kanya. Malamang nasa likod si Crystal at gumagamit ito. Saan ka pupunta, Thomas? May transaksyon ako kay Crystal, pal. Mga kaibigan mo to. Hindi mo kilala, hindi ko kilala ang dalawang bubong na yan. Hindi mo na kailangan kilalanin sila, okay? Kasama ko sila. Oh, hey. Kung hindi ko sila kilala, hindi rin sila kilala ni Krista. Oh, sige na nga, kilala mo ako. Talaga mo ang bibig mo. Maupo ka at mag-relax. Pupuntahan ng mga bata si Crystal at mag-enjoy na lang tayo sa palabas. Pumukwara. Kalimutan mo na lang kung to. Hindi mo ba narinig yun? Sino to? Oh, kaibigan ko siya. Ayos siya. Kumusta? Ang kaibigan mo ay hindi ko kaibigan. Anong kailangan mo, Thomas? Gusto ko ba ng horse? Isara mo ang pinto. Naubos mo na agad? Oo, mabilis maubos yon. Alam mo naman, gustong-gusto ng mga estudyante sa kolehiyo. Oo, nasaan ang pera? Nagabuno ako sa'yo nung nagkakalas ng 3,000. Nariyan ba lahat? Oo na yan lahat. Hindi ikaw ang tinatanong ko. Ang perang hawak ng kaibigan mo, ayos ba yan? Oo. Relax ka lang. Bakit siya nag-aabot sa akin ng pera? Hindi ko siya kilala. Ikaw ang kilala ko. Chinik pa siya ni Tiny? Siyempre, chinek siya ni Tiny. Chinecheck niya ang lahat. Kunin mo to. At magbalik ka ng 6,000 na intindihan mo. Sinabi ko sa'yo, mister, ang transaksyon ko ay sa kanya, hindi sa'yo. Ang nakakatawa rito, gagawin ko tong transaksyon ko. Gago ka talaga, Thomas. Oo, anong gagawin mo? Sasayaw mo ko hanggang mamatay. Relax ka lang, malaki. Makakalis ka rin dito bago mo mamalay. Si talagang pulis ka, pare.
Oo, talagang pulis ako. Oh, well, alam mo, halos pareho lang tayo ng trabaho. May papanatili ng kapayapaan. Saka lang Dorman na may magandang tawa. So talagang tingin mo, hindi ko kaya maging pulis? Oo. Kaya tingin mo masyado akong bobo? Pull on it! Shot mo kamay mo siya, pagkakataon siya, ikaw magduro sa kalusan niya. Magsak siya, pare. Walang mahalan. Wait ka lang. Right? Medyo mas mabuti na ngayon, ha? Kaya, Desay, abay ko mas. I was here. Okay. Yeah. Siguro di fam gala rin spektak. Bakit siya dito kay mandong ngayon niya sa babae? Nga patayin tati yung ambut siya. Okay. Rut ko na nga mali ano may patu. So kung pinas may takto soft one, o nawar kong simpansing sa katangian sa may katalibay. Magulo yung mayo eh. Ranga, siya galabo hindi kasi pamailad, han tao may kapting. Kan du det right kan se ang paalala. Sa julu bedagan te te mi bang bahan ni mi gam hap iki sa ya nda te na mo man pan se a te te Mama, mangakita niya ang babae rito. Sige. Ibig sabihin ba niya, ang taong bumaril sa tatay niya may kapareho maputlang asul na mga matayo ng baing pulis sa mita niya sa pasilyo? 如果女人佢個眼咧好淺藍色嘅，我知道我就變得我查。其实他就是他杀死我妈妈和爸爸，然后我要我的爸爸回来。Mau siya kayong sakit. Sinasabi niyang nasa pasilyo ang mamamatay tao. Hindi, naguluhan lang siya. Matalinong bata siya, detective. Sinasabi niya na ang taong itinuro niya sa iyo ang suspect. Yo, Mace! Binasakaso ng force report na din lang kunin ng umaga. Ipinasa ko na sa patrol sergeant kagabi. Wala akong magagawa. Ginawa niyang parang gliming ang mukha ng batang yan. Naniwala siya. Naniwala siya. Oo. Naniwala siya. Tuloy. Malapit ko na matapos ang force report. So anong kwento pare? Lumaban ba siya ng tama o ano? Puminalas ang lalaki kay Radner. Tapos tinangkang pukpukin siya ng sap. Sigurado ka ba yan? Ginawa lang niya dapat niyang gawin. Sige. Ano may tutulong na stripper sa atin? Well, pinipilit namin siya tungkol kay Domion, pero talagang matigas ang babae niya. Iniisip ko ba mas may mapigas si Juliet sa kanya? Hindi pare, kailangan ko siya para sa ibang bagay. Hindi pwede. Sige, well, babalitaan na lang kita.
ilang oras na ang makalipas. Walang tumugma sa system. Subukan mo to. Wala ba yun sa crime scene? Hindi. Pabor ng para kay Kane. Saan file number ko to ilalagay? Gumawa ka muna ng hiwalay na file sa ngayon. Gusto niyang panatilihin to ng palihim sa departamento. May pangalan ka ba para sa bagong file? Jane Doe. Hindi mo gusto mga lalaki, di ba? Siyempre hindi. Tomboy ako. Siyempre, tomboy ka. Naramdaman ko na to sa simulaan lang. Siya ay hindi tinatabla ng karisma natin. Namamana niya yan, di ba? Ang kunisusin mo may kaibigan kayo tiny. Well, ibig kong sabihin, hindi naman ganun kaliit ang kaibigan mo. Tingnan mo, kapag may ginawa ka sa mga pulis, may masamang mangyayari. Umalis ka sa harap ko. Alam mo kung ano, bakit hindi ka maupurian at sagutin ang lintik na tanong? Radner, pwede mo ba kami bigyan ng sandali? Ano, seryoso ka ba talaga? Diyos ko, Biso. Sige na, seryoso mo ba ako ipapahiya sa tipo na to? Kumuha ka muna ng kape. Buti nga sa'yo, kupal talaga ang lalaking yun. Sabihin na lang natin na ang paraan niya ng paggawa ng mga bagay, hindi ko sinasangayunan. Ganito na lang. Bigyan mo sa akin ang supplier mo at titiyakin kong makakalaya ka. Pangako mo? Kung ang impormasyong ibibigay mo may resulta sa pag-aresto namin sa pinagmulan. May bibigay ko sa'yo ang kanta ko. Kung siya ba ang utak, hindi ako lubos na sigurado. Isulat mo na eksakto ang nalalaman mo. Nakipagtulungan mo siya? Oo, pumayag siya. Hey, sa susunod na gusto mo maglayo ng bad cop, pwede bang bawasan mo ang pagiging bastos ng pananalita mo? Divo? Seryoso? Hey! Anong problema mo, pare? Ibig kong sabihin, kakaibang kilos mo simulang papagsakin ko ang bouncer niyan sa club. Oo. Binugbog mo siya dahil may sap siya. Oo, tama yan. Tama yun. Eksaktong katulad ng sap na nakita ko sa mesa mo nung isang araw. So, tungkol pala rito Hindi ito tungkol sa iniisip ko. Tungkol ito sa pagpapakita mo ng tibay ng loob, Radner. Nasa isang kupunan tayo. Kapag nagkamali ka, tayo babagsak. Tingin mo ba ako nadya Hindi mo ako pinakikinggan. At kahit makinig ka pa, wala na tayong oras para pag-usapan. Talaga? Bakit naman? May binugar na supplier si Crystal. May drop-off sa club sa loob ng kalahating oras at kailangan nating magmanman sa kalye bago siya makarating doon. Wala pa rin senyales ng supplier natin. Nasa labas ka na ba, Mason? Nasa loob na si Mason. Nasa dulo ako ng kalye sa loob ng kotse. Copy, may nagbabantay sa amin sa harap. Pareho kayong nasa kotse. Bakit ganon? Nagtatayo ba kayo ng knitting circle o kung ano pa man? Tama siya. Dapat maghiwalay tayo para mas babantayan natin. Gusto mo bang maglakad ako sa labas? Hindi. Manatili ka rito. Ako nagkakalit. Sa tingin ko, OA ka lang. Ito po na man. Mason, gising ka ba? Oo, boss. Nasa lokasyon na ako. Ang sasakyan hinahanap natin ay isang bamong bagong itim na pickup. Ang driver ay inilarawan bilang isang puting lalaki, 30 katamtaman ng pangangatawan at ayon sa impormasyon dapat ay dala niya ang pera pagdating niya. Makinig kayo pa sa alaman ninyo, ako ang nagbabantay sa club. Kaya bakit hindi muna magpahinga kayong dalawang prinsesa? Suplayin ninyo ang buhok ng isa't isa mag-ayos. Alam niyo na kung ano man ang ginagawa ninyong mga babae. Lumabas ka at maglakad. Ako lang ang titingin sa harap. Ano ulit, Cinderella? Narinig mo ako. Pwedeng bantayan mo ang dulo ng kalye o bantayan mo ang sarili mong kapakanan kapag nagpasa ako ng reklamo sa Human Resources. Malinaw ba yan sa'yo, pare? Biro lang yun, okay? Relax ka lang. Nakawala na 10 miles sa gabi. May paparating na itim na Ford pickup. Maging alerto kayo. Ang 4, nakatutok kami. Nakikita ko lang ang suspect. Yan ang lalaki mula sa kampo ni Diamond. Huwag niyo muna ikwitan hanggang hindi nakikita ang produkto, ha?
real though. And your beard is straight to peanut baby, yo. You don't call it heat. She on the car, you feel the way she knows. You better than home. Never take out yourself. You want to get people off. Some money out of here, got to throw in the cold. Talking out the space, feels like the others are cold. It's just a number, I'm slowly getting up on myself. I don't break it. May puting lalaki na mabilis na lumalabas. Kaya siya, pagtayan mo lang siya, Julia. Welcome sa paglapunta ng nakin ng Maui na bilang backpack na Fall of Western Club. Kapia, naglaro ka na kung pang na Miss Kininta. Sige, pangon na pare. Nagsisimula na. Juliet, backupan mo si Mason. Halapin mo ang Draper. Baka mo! Tigil na ma! Tigil na! Trace its hit! Wow. Malaki yan naging pagkakamali ko. Hindi naman. Dapat nalaman ko na mga rusong yun ay hindi talaga. Mahusay ang ginawa mo, pare. Nakaligtas tayong lahat at yun ang mahalaga. Dapat makabalik na sa loob ng kalahating oras. Parang pasalamin sa Tatiana. Bakit hindi mo gawing 5 minuto? Huwag mo akong patawanin. Kumuha ka ng bagong vest, pare. 4 sa 4 sa susunod, sir. Maganda yan. Salamat po, sir. Relax ka lang, pare. Okay lang ako. Okay, dumi lang to. Walang hindi kayang gamutin ng malamig na beer. Radner, hayaan mo siyang gawin trabaho. Alam ko na. Nasisimula ka na mag-alala sa akin. Di ba, Cinderella? Gusto mo bang sumabay sa akin sa makintapat bagong ambulansya? Tumigil ka ba? Hindi. May bagong bata. Ang bagong bata ay binubuli. Kaya sa halip na isumbong mo ako sa Human Resources, bakit hindi ka na lang bumalik sa opisina at ihanda ang ulat na may papatunay sa aking kabayanihan? Ang aking kabayanihan. Kabayanihan mo? Mahirap kang hanapin itong mga nakaraang araw. Oo. Anong meron? May tugma ako sa DNA sample na yun. Hindi ko alam kung magugustuhan mo ang resulta. Napakaganda. Palagi ko may utang ako sa'yo. Oo, meron nga. Ano nangyari? Kailangan mo ba talaga ng pera para pumatay para doon? Kung may mga tanong ka, itanong mo sa pamamagitan ng abogado ko. Wala akong sasabihin. Oo. Well, parang kilos yan ng isang babaeng may kasalanan. Karapatan ko yan.
At huwag kang magkakamali, Gaga. Alam ko ang bawat isa sa mga yan. Ayos lang pare, matalino siya, kumuha siya ng abogado. Pero sa tingin ko hindi yan makakatulong ng malaki sa kanya sa hawak ko. At pwede natin pag-usapan nating lahat ang tungkol sa hawak ko. Oo, pwede natin gawin yan. Unang katotohanan, ang kotse na ginamit ay nag-iwan ng mga bakas ng gulong na mayroong kamilukan sa tumutugma sa cruiser na kinanin at Minaro. Pangalawang katotohanan, ang bata na nakasaksi sa pagpatay sa kanyang pamilya ay positibo siyang kadinanan. Tigilan mo nga ako. Hindi pa ganun katanda ang batang yan para malaman ang... Pangatlong katotohanan, ang mga sigarilyong hinihit niya ay natagpuan pinangyarimen sa tabi ng bumagsak. Ano naman eh? Maraming taong naninigarilyo. Pang-apat na katotohanan, positibong kinilala ng crime lab ang DNA sa mga sigarilyo bilang DNA niya. Ang ibig sabihin niyan sa akin ay naupo siya roon, pinanood ang lugar, pinag-aralan ito. Iyan ang tinatawag natin premeditation. At malakas ang tsansa na humantong yan sa parusang kamatayan na sa tingin ko ay karapat-dapat sa'yo. Parusang kamatayan. Baliw yan. Ang baliw ay pagpatay mo sa isang buong pamilya. Dahil mo sa ilang basurang imigrante sa Ligud, Maruga. At ang mga imigranteng yan at ang mga ganyang uri ng tao ay mga kalahi ko. Sineseryoso ko ito. Sige. Gusto mo mag-usap? Hindi naman talaga. Gusto ko lang makita kang mapitay. At kung sa ilang kadahilanan, ang ating dakilang koponan ay hindi makakuha ng parusang kamatayan, ang pinakamababa mong makukuha ay habang buhay ng pagkabilang ko. Hindi naman talaga maganda ang lagay ng mga pulis sa kulungan at personal ako magdadala ng isang timba ng buhangin sa mga kaibigan ko sa loob. Para lang sa'yo. Si Kane rito. Chief, Gusto niya ko ng kasunduan. Anong gusto niya? sinabi niya na may ibibigay niya sa iyo ang mga rusong hinahanap natin. Sila ang nag-utos ng mga pagpatay sa grocery store. Well, una sa lahat, hindi ako naniniwala sa kanya. Bakit ka man Dahil kung nagsisinungaling siya, medyo magaling siya mag-isip ng mabilis. Inilatag niya ang buong plano. Kung paano daan ang mga droga sa tipon, sinilipas sa mabibilis na bangka. At pagkatapos ay dadalhin sa kalupaan sa pamamagitan ng SAP. Binigyan niya ako ng pangalan, Nikolai. Naderema kung makikipagkasundo tayo. Anong gusto niya kapalit? Sinasabi niya ayaw niya mapunta sa Mainland. Sinabi niya na ibibigay niya sa atin ang lokasyon ng malaking drop-off ngayong gabi para lang patunayan na tapat siya. Ang mapapatunayan lang yan ay mas mapanuri siya. Nadamay lang yung mga inchik sa tindahan, pare. Baka nakilala nila itong si Nicolai. Pero niyo naman, pare. Makikipagkasundo ako. Makikipagkasundo ako sa kanya. Sige, dito sa labas. Kane, nawala ko siya. Nakikita mo ba? Kane, naririnig mo ba to? Ayos lang ako. Gusto mo ba, Gaga? Tayo! Bakit ang suicide?
Ubusan mo na. Arrestado ka. Ayos ka lang? Oo. Karaniwang araw na sa trabaho, di ba? Patay silang lahat, Ken. Salamat sa tao, pare. Anong meron? Tumingin ka sa paligid, sa tingin ko nagkaubusan dito, pare. Hindi masyadong kabisado ng mga Ruso ang mga daan ng tubig, okay? Kaya kailangan nila ng tulong para mailipat ang mga kargamento sa Lisbon. Kung sabihin, madaling pera to para sa isang kulo ni Domino. Lumaking binabagta sa mga daan ng tubig. Ang problema naging sakim siya, kaya ipinasok niya ang mga mabilis na bangka sa maling channel. Iwan na siya at ang mga tao. Hindi sila pinagbabaril. Sama ng kunin ng mga droga sa kanila pero ang harangan ng mga Ruso sa pamamahagi ng produkto nila. Pare, sinabi ko sa'yo, hindi nagbibiro ang grupo. Pare, na ka man makita kung ano na naging dahilan at nalilipat. Nakita mo ba yung play? Dating internment camp din to. Ang mga kalahi ng asawa ko ay nakulong dito. Dito sila ikinulong, pare. Tinan mo to. Ito na ang naging kahinat na. Totoo, bahagi ng kasaysayan ng kampo. Itong lahat na ito, ay tubo mo sa kontataksil na yan. Palagay ko totoo ang sinasabi mo, Kane. Hindi nagbibiro ang mga Rusong yan, ha? Tingnan mo si Damian. Pare, napakagulo. Napakagulo. Anong meron, boss? Nakakita na ako ng mga kalupitan, ha? Mga kakilakilabot na bagay sa buong mundo. Pero sa sarili mong bakuran, pare, kapag nakakita ka ng ganitong basura, parang nawawalan ka na lang ng tiwala sa sangkatauhan, ha? Para sa akin, kahit gaano pa ako kawalang gana, mahirap pa rin paniwalaan na may mga ganitong tao sa mundo. At sa totoo lang sa'yo, pare, may nararamdaman ako na marami sila. Napasama niyan. Ang makakita ng ganyan ay nagpapaba mo siya. Sinabi mo pa. Walang problema. Hindi, may tao na sa loob na nagasikaso ng lahat ng yan. Tingnan mo. Oo, kailangan yan. Kung minsan kailangan may dumanak na dugo. Ang may-ari ng tindahan, tinapatan niya kami ng flashlight nang dumating kami. Mali ka, akong bahala sa be. Kung magsimulang mag-imbestiga ang pulis sa atin, mababalaan tayo. Oo, ayos lang tayo. Saka, tingnan mo ang balita mamayang gabi. Makikita mo na sasabihin doon na pagnanakaw na nauwi sa trahedyo. Oo, medyo makata ako. Huwag mo yung alalahanin. Oo,
may problema ka, akong bahala na. Kinagakala ko. Sige. Okay. Nagpapasalamat ako sa pagsakay at lahat, pero hindi talaga to ang direksyon ng pupuntahan ko. Oo. Mukha ba akong tao may pakialam sa direksyon ng pupuntahan mo, pare? Kung iniisip na may pakialam ako sa pupuntahan, pupunta ka kung saan ako pupunta, pare. Saan mo ba ako niya? Pupunta sa bayan. Para gawin. May mga kailangan akong gawin at kapag tapos na ako roon, ibabalik kita sa pupuntahan. Napakalando naman nila. Hindi. Sige na, Kane. Iniyan mo, hayaan mo kung tulungan ka sa trabaho mo. Binibigyan na kita ng impormasyon tungkol sa Harmony. Alam mo, baka oras na para sa'yo kita susunog lang. Kaya sa para sa akin, pare, wala kang pamulisang. Siya. Oo, pare. Dahil na, alam mo ano, patunayan mo ang sarili mo sa akin. Magpakatino pa. Saka kita magsisimul turuan. Hanggang sa mangyari yun. Wala akong ituturo sa'yo. Pasiligay ka lang sa akin ang impormasyon yun na. Pag inayos ko na ang buhay ko, sinasabi ko sa'yo, Kane, makikita mo. Makikita mo. May itatanong ako sa'yo. Kumusta ang takbo sa construction site? Paano pumapasok ako? Alam mo kung minsan pumapasok ako ng maaga. Alam mo na mas maaga ng ilang minuto para mapangiti ang boss kung minsan. Alam mo yun? Pare, kakaiba yan dahil tumawag sila sa akin at sinabing hindi ka kailanman pumunta. Yun ang sabi nila. Hindi ako pumunta. Grabe nila sa liyan. Oo, Kailangan ko lang pag-isipang mabuti ang mga opsyon ko at lahat, okay? talaga. May mali sa'yo, bata. Ang tanging dahilan kung bakit kita nakuha sa trabaho niya ay dahil kaibigan ko ang nanay mo. At sinabi niya, pare, bantayan mo ang anak ko. Magkikita ulit tayo sa lang mo din mo kanahon. Sige, nayo ganito na aking manalata. Kaya sigurado ka na ang dalawang carjack na yan ay mula sa isang grupo, tama? Gusto ko ang tsapa kuryente. Sa katunayan na medyo nakasagupa akong isa sa mga carjacker. Nabugbog ko siya ng husto, alam mo yun? Oo, pinaglaruan ko siya na parang salad. Alam mo na ibig kong sabihin kung minsan ikaw ang aso at sa ibang pagkakataong ikaw ang wow. Alam mo ang sinasabi ko? Gates, sa susunod na dumaan ka rito para magbigay ng impormasyon sa amin, gusto mo bang iwan ang uniforme mo sa presinto? Ayaw namin ng mga naka-uniforme rito, nawawala ng sesay ang SIU. Kahit ano pa? Kahit ano. Kahit ano. Boss, para alam mo lang, ang lalaking sinasabi niya ay nagpiyansa bago pa man may pagkakataong mapigan siya at sinusundan na namin ito ni Juliet. Ayos ka lang? Pinatrabaho mo na sa kanila, ha? Babantayan ko ang likod mo riyan. Seafood mo yung alalahanin. Maliban na lang kung kailangan mo rin sa pang-miyembro ng pupunan. Sinasabi ko yun. Kumusta, Elijah? Napakagandang binumbindi. Kumusta? Dahil ayaw mong sagutin ang telepono mo para makipag-usap sa akin, isip kong dumaan na lang ng personal. Napakabait mo naman. Walang personalan, Cynthia. Parang alam mo na, panganib sa trabaho, may mga pagpatay at pagdukot at pagbebenta ng droga. Oo, pero 4 na beses kitang tinawagan. Wow! Para siyang sakit sa ulo, imen mo siya. Amoy ng pagsiselos ba nararamdaman ko? Pagsiselos, hindi. Pag-aalala siguro. May kakaibang tingin siya sa mga mata niya. Oo, tulad ng sinabi ko pagsiselos. Siguro ako yan dahil narino naman. Sarah, naamoy mo ba yan? Oo. Ano? O yun ang amoy na alam ng bawat babae. Ang amoy ng isang maliit na batang nagsiselos sa tatay niya. Hey! Huwag niyong pakialaman ang buhay ng tao. Mag-focus na lang sa kaso. Naku, Mason, nagsisimula ka na mo din katulad niya araw-araw. Alam mo ba yan? Talaga? Sa tingin mo? Sige na, tara na. Sandali, Mace. Magkaibang bagay ang magsalita na parang siya at ang kumilos na parang siya kapit. Nakakatawa ka, Rad. Naso ko nakakatawa. Magsalita ka, King. Mga marka sa mga brick na yan ay pareho sa mga nasa Camp Harmony. Kaya ano ibig sabihin? Ibig sabihin, mga Ruso to, sa mga nakahasa, diba sa sibukan na nadyo sa bubukan, linipat, mabibilis na po pag-isip. Kaya sila palang gumagawa ng mga carjacking. Yan ang opinion ko. Oo, papunta pa lang ako sa InfoShare ng DA. Itatanong ko kung anong meron sila tungkol sa kanya. Pabor naman, itago mo muna sa sarili mo ang tungkol dito. Ayaw kong marami silang malaman, talaga. Makinig ka, kailangan kong mapatigil to, Kane. At kapag sinabi kong patigilin, hindi kong sabihin lahat mula sa pinuno pa barangay. Naiintindihan ko yan. Ang susubukan kong gawin Na ipasok ang mga tao ko sa loob nitong kaso ng carjacking at tingnan kung makukuha pang jackpot sa ganung paraan. Kumuha ka ng backup mo. Sa tingin ko lang kailangan nating mag-ingat sa auto theft. Ibig kong sabihin, Karamihan sa mga nandun ay mga nagpapanggap lang na hindi naging detective. parang mga glorified meter maid lang sila at ayaw ko lang ng dagdag na paperwork, narinig mo? Ganito na lang, Kane. May 2 araw pa para bigyan ako ng resulta. Kung hindi pa tumaayos bago yon, ililipat ko ang bawat sirang laruan sa Detective Bureau sa task force mo. Malinaw ba? Naniniwala akong magagawa mo yan sa akin. Talagang naniniwala ako. Kalahating biro lang yan, Kane. Kailangan mong mahanap ang mga may gawa ng mga pagpatay na yan. Nasa balita na yan sa lahat ng dako at mukhang hindi yan mawawala agad. Sa tingin ko malulutas natin to. Bigyan mo lang ako ng kaunting oras, mahuhuli ko sila. Sige, salamat Ken. Sige.
Sige, anong mayroon? Magugustuhan mo to. Kailangan natin ng bait car, di ba? Yung maganda. At ang magandang sasakyang ito ay nakuha lang dahil sa kaso ng droga. Maganda nga. Maganda ang sasakyan. Nako, kinuha na pala ng narco. Sayang naman. Tingnan mo, ngayon hindi na yan mangyayari. Alam mo, kapag kinuha natin to, magagalit. Digdi, nag-aalala ka ba talaga sa mga tanga sa narco? Hindi ko sinabi yan. Sige na, subukan mo lang. Umupo sa loob. Sige na. Sige na, ang ganda. Sige, maganda nga. Tapos? Nasa loob ang mga susi. Bradner, anong ginagawa? Ang tamang bagay. Ngayon, baka gusto mong yumuko dahil magiging accessory after the fact ka na. Bakit mo ba ko laging ginagawa sa akin? Ikaw lang ba ang nandito? Oo. Ang iba ay nasa labas para mag-inspect ng mga tow truck storage. May maitutulong ba ako? Oo, gusto naming malaman kung may follow-up na sa mga kaso ng carjacking. Hindi ko alam na nakikialam ang SIU sa mga pangkalye lang. Marami kaming pinakikialaman. Maraming bagay. Wow. Sigurado nga. Hey, anong dala mo? Glock 4 na po. Talaga? Patingin nga. Wow, pinapamahagi na ba yan na yun? O, sa inyo talaga yan? Sa akin to. Pero pinayagan na kami magdala niyan. Depende sa gusto mo kung ilan sa mga mas matatanda, mas gusto ko siya na milimetro. Oo, mas gusto mo yan? Mas maraming bala sa clip. Gusto ko ng sapat na lakas ng baril. Kung sakali, alam mo na. Oo, lakas ng baril. Gusto ko yan. Sige, paano naman yung mga carjacking? Anong kailangan mo malaman? Naideya ka ba kung sinong nasa likod nito? Isang tao lang ba o gano'n? Iniayos pa namin pero hinala namin ay grupo ng mga lalaki sa East Side. Madalas sila sa isang club sa 3rd Street. May pangalan ba? James. Pangalan ng club, Baliw? Pero sa tingin ko, hindi yan para sa publiko. Mukha ba kaming publiko? Siyempre hindi, pero hindi ko maibibigay sa inyo ang impormasyon. Mukhang dapat kaming bumalik kapag nandito ng mga matatanda. Eh, sige na. Huwag naman ganyan. Hindi naman tutungkol sa gusto ko. Hindi ba? Sige lang, babalik na lang kami kapag nasa bahay ng mga magulang ko. Hindi naman kailangan maging masungit. Hey, Blondie. Bakit hindi mo ibigay ang numero mo para makapag-hangout tayo mamaya? Paano kung ganito? Sa halip na bigyan kita ng peking numero, bakit hindi mo ako bigyan ng peking numero para kapag hindi ako tumawag mamaya, hindi ka magmukhang talunan? Akala ko talaga nagustuhan mo siya roon kanina. Bibiro ka ba? Parang siya yung mga baguhang detective na nakasalamuha ko sa presinto. Ngayon, kailangan natin pumunta sa supervisor niya para sa impormasyon yan. Hindi na kailangan. Ang club na sinasabi niya ay Red Velvet. Nasa file na binabasa niya. Mahusay. Eh, boss. Ben! Kumusta ka? Maupo ka. Okay ka lang? Hindi ako okay. Binigyan ako ng asawa ko ng mga papeles ngayon. Maniwala ka ba? Pangalawang diborsyo ko na. Peligro talaga sa trabaho yan. Parang tayong mga pulis, hindi natin maayos ang bahaging yan ng buhay natin. Oo, nag-aalala lang ako sa mga bata. Papatayin ako sa sustento. Hindi naman lahat malungkot dahil kahit papaano 3 sa mga batang yan sa akin. Napaka nakakatawa. Sige, magsalita ka ng tapat, Ken. Gusto ng DA na magbahagi ng info pero gusto rin nilang sumali sa kaso. Magbabahagi ako ng info, walang problema. Sige. Sa tingin ko gusto lang nilang sumali sa shared seizure report kung may makuha tayong bagong program. Wala akong pakialam sa pera. Ang pakialam ko ay ang mga masasamang tao. Ibabahagi ko ang pera at ang intel. Okay lang ako sa lahat ng yan. Well, wala namang masyadong bago kundi lang random tips at mga kilalang tambayan. Wala kang kapansin-pansin doon. Hindi mo malalaman kung ano makapag-asumba sa akin. Sige. Hey, sinasabi ko lang na ang sasakyan niya ay karapat-dat sa driver na may estilo. Dapat pinayagan mo akong magmaneho. Tigilan mo nga ako. Ano naman ang pinagtatalunan ninyong dalawa? Sabi ni Mason, pangit daw ako manamit. Tama ba ako? Kailangan mo nga ng makeover. Makeover? Sige na nga. Hey, Sarah, ano sa tingin mo? May nakita na ako mas malala pa rito.
Sige, may nakuha akong bagong intel mula sa DEA. Walang masyadong bago. Ilang posibleng bagong ruta ng trafficking at ilang bagong address. Walang malaking bagay. Well, parang walang kwenta yan. May nakuha kaming bagong pangalan mula sa isang mid-level drug dealer. Isang Nikolai Putin. Mukhang magtrabaho siya para sa mga taga-Moscow, sa FSB, at mabilis niyang nalaman na ang narco-trafficking ay mas kumikita kaysa sa trabaho sa gobyerno. Sinasabi rin nila na ang mga pagpatay ay malamang nagawa niya bilang ganti. Pero sigurado akong siya ang tao natin. May swerte ba sa auto theft deal na to? Oo, binabantayan na ang isang club na tinatawag na The Red Velvet. Kaya kung sino man ang naghahanap ng ninakaw na sasakyan, doon ang punta. Sige, well, sisimulan ko na yan ihanda agad para sa inyo. Sa totoo lang, Chief. Iniisip namin na kami ang magtatrabaho sa loob para sa isang to. Kasama ang isa sa amin. Hindi. Kaya na namin to ni Sarah. Well, medyo makaluma ako kaya kung gusto niyang gawin, hahayaan ko kayo pero sa kondisyon na may mga mata ako sa loob na magbabantay sa inyo. Oo, ako ang titingin, boss. Nightclub to. Hindi mo kailangang magsara. Tandaan mo. Hindi ka sasama sa amin, boss? May personal lang akong kailangan asikasuhin tapos hahabol na lang ako sa inyo. Salamat, Chief. Boss, tungkol ba ito dun sa babae kanina? Kasi dito sabihin ko, problema yan. Hindi ako makakaunga. Pare, ayaw mo ng ganyan, pare. Huwag na huwag mong gustuhin ang ganyang problema. Yo, Rad, may sandali ka ba? Ano yan? Hey bro, nagtatanong lang, alam mo na kung pwede mo akong i-recommenda kay Kane. Liberal. Para magkaroon ng kaunting puwang para sa akin sa team. Para makasama ko naman ang mas matagal si Sporty Spice dun eh. Ipakita sa kanya kung anong meron. Ano may ibig sabihin? Oo, maayos naman ang ginagawa niya. Sige, well, tingnan mo. Hindi mo ba mas gusto may lalaking nagbabantay sa likod mo kaysa sa ganyang klase ng babae? Tapos pipili ko pa yung sasaway kailan, pare. Hey, sinasabi ko lang, man. Alam mo na, kapag nagkagulo na at uminit na ang sitwasyon, tapos isangit mo kayo sa may lalaking tulad ko. Tungkol saan niya? Gusto niya ang trabaho ni Sarah. Seryoso ka ba? Oo, sa tingin ko hindi pa siya nakapag-diversity training. Copy yan. Sige, bantayan niyo ng maigi ang bago kong babae. Natatakot ako na baka subukan niya magpasikat at mabuo ang cover natin dito. Pakiusap. Champagne, karanalang pumamildi. Salila na lang. Well, ang mga magagandang babae ay hindi dapat gumagas sa harap ng maraming humahangang kalalakihan. Pwede ba? Bakit hindi?
Nikolai. Ako si Kathy, ito naman si Sandy. Kathy, Sandy. Napakasayang makita mo bago ng mukha rito. Napakadali naman nito. Naupuno si Nikolai kasama ang mga babae natin. Baka mapatunayan ng mga babaeng ito na mali ako, ha? Okay, nakikita at puti may lalaki na papalapit sa kotse natin. Hindi siya ho rin tao na nandun para lang magnakaw ng nabilis. Gusto mo bang tingnan ko? Wag. Panoorin muna natin na hindi narupa. Kasi pa mamayari. Pasa pang halang ngayon. Ito yes, gusto ko ang yarum ito. Ang suotin pa talaga yung dalian at patong was awesome. Keep going, I like this game. Huwag yung mga ano yung dalawang bakit ka naman hit mo lang kanyang oras. That means whatever you sense sa mo. Women have diamond earrings, print na handmaids. Papakita mo ang mga lalaki na may pera sila at relasyon with God. So I'm thinking, sa sports business ka. Alam mo ang mahaling bagay. Mga baho. Matalinong babae. Isa akong import-export specialist. Ang kliyente ko ilan sa pinakamayamang tao sa mundo. Wow. Okay, work hard. Dahil. You too. Quiet ortega. 200 euro sa mga sir. Ang perfectong kondimensyon para makuha ang itrabing mga danasin. Masot lang. Okay. Now naman ay ako. Gusto mong hulaan kung anong trabaho namin. Bakit hindi? Sige, subukan mo ang pinakamahusay mo. Magkasalungat kayong dalawa kaya sa tingin ko ay magkasama kayo sa trabaho, tama? At ikaw, tiningnan mo ang buong silid nang pumasok ka kaya sa tingin ko ay... Anong laman, hindi lang ako naghahanap ng mga gwapong lalaki. Siguro. Hindi, magpatuloy ka. Medyo maganda ang hula mo hanggang ngayon. Napansin mo ang security team ko at dumatingin sa And lane model, silver charger, walang personality yan. Anong ibig sabihin niya? walang bumper stickers, walang persona na gamit sa loob. Tumingin ka ra sa loob ng kotse namin. Medyo kakaiba yon. Tingnan mo, dalawang babae lang kami na gustong magsaya. Well, pakiusap, huwag kayong Kasi sinusubukan ko lang gumawa ng matalinong hula kung ano ang trabaho ng mga bago kong kaibigan. Okay, kaya hulaan mo na at bumalik na tayo sa pagsasaya. Okay. Ang hula ko ay mga pulis kayong dalawa. Tama? Tama yan, mga nerd kami. Sarcastic. Pero sa tingin ko, tama. Ang pulisya ay pinapatakbo ng gobyerno. Ang mga accountant ay laging naghahanap ng paraan para makatipid. Hindi nila nirehistro ang mga undercover na kotse. Hindi sila nagbayad ng license fee. Wow, sigurado ka ba hindi kita pulis? Medyo kahanga-hanga, ha? Okay, paano naman ito? Sa tindahan ng radyo, nagbebenta sila ng simpleng maliit na paggamitan para tamaw na radio transmission, hindi magarbo. Kapag may nagtangkang magpadala ng transmission, ang maliit na kahon ay naglalabas ng white noise. Ang maliit na kahon ay simulang maglabas ng white noise. Paminsan-minsan. Nang pumasok, ang lalaki niyon sa likod ng bar. Pero nang pumasok kayong dalawang magagandang binibini, ang maliit na kahon ay nagsimulang magwala. Well, Nikolai. Ang you ha, pero masyado kang gano'n. May nasabi ba ako na masakit sa inyo? Hindi, oras na lang para umalis ka. Salamat sa inuwan. Galit ka. Hayaan mo man lang ako magbayad para sa inunin. Iyan na ang pinakamaliit na magagawa ko para sa dalawang napakahusay na inkwet bahaya. Tara na. Sige Randall, manatili ka sa mga babae. Susunduin ko si Mason kapag nakalayo na siya ng ilang blog. Kap!
Hindi mali. Bita ka sa. Hindi namin magalang ng buo. Sigurado ka bang hindi ka lang nagiging paranoid? Iwala ka sa akin. Sigurado So, kailangan natin mag-isip ng mas magandang paraan para mapalapit sa lalaking Hindi ito. mo nakakita ba sa sinuman sa manang car na? Hindi. Si Nikolai lang at ang mga nakauhan niya. Hindi tagada yan nasasabi sa atin na marami. May pattern ba sa mga kunakaw o mo katulad niya? Well, karaniwan sila mangyayari sa pagitang alas 10 at hating gabi. Ang mga biktima ay karamihang kababaihan at babaril sila kung may anumang paglaban. Pagitan ng alas 10 at hating gabi. Yan ang PM shift change para sa mga naka-uniform na pulis. Mga talino mga tao. Pinaghihintay sila hanggang sa mga pulis ay pauwi na sa kwartel. Kailangan natin mahuli ang isa sa mga lalaking ito sa akto. Gumawa ng sapat na kaso para mapakanta natin siya laban kay Nikolai. Pero paano natin gagawin yan? Konting pain lang, baby. Sa tingin ko, ang dapat natin gawin ay pasabakin ng bago para ipakita sa atin kung ano ang kaya niya. Good luck, newbie! Sige, makinig kayo. Huwag kayong hihinto para sa kahit na sino na mag-aaksaya lang ng oras. Huwag kayong hihinto, maliban na lang kung may nakita kayong sa tingin nyo ay totoo kahina-hinala. Hindi natin kailangan ng mga sex crimes o sex offenders o mga prostituta. Alam nyo kung ano ang hinahanap natin. Huwag kayong malito. Naghahanap tayo ng mga carjacker. Maging alerto kayo. Maging mapagmatsyek sa paligid. Medyo tahimik dito ngayong gabi. May nakuha ka ba? Wala pa naman. Papunta ako sa silangan ngayon. Baka doon ako makakonekta. Sarah, bakit? Good luck. Nasa eksena ka na ba, boss? Sige, nasa posisyon na ako ngayon. Sarah, nasaan ka na? East 56 na pinto. Palapit ka sa suspect, Maya. May ilang lalaki nakatingin sa atin. I-roll down ang bintana at pagtanong ng direksyon. Gawin mo na. Radner, kapag ginawa mo yan, baka mga mapagsamantalang tao lang ang mahuli natin. Imbes na yung mga talagang minahanap natin. Sa tingin, ma. Oo, alam mo na. Eto na. Eto na. Ibig kong sabihin, naman masama. Ano ba ang hinahanap mo? Sinalampas nila. Dapat si Juliet at Bates ang kinadala ni Boss. Ikas na yung bago. Makakahanap din ako. Kaya ko to. Kumikilos na si Nikolai. Based on Radner, buntutan niyo si Nikolai na hilang kanto tapos sumoras na ngayon. Nakabantay ako kay Sarah. Copy yan. Ako na mauna, Radner. Kaya na to ni Mason mag-isa. Sasabihin kong bata. Radner, manatili sa ruta. Radner! Walang paraan para mabantayan ang taong yun gamit ang isang kotse lang at walang helicopter. Juliet, pwede sa description ni Mason. Alamin mo kung saan sila papunta. Happy? Hey, nawala ko siya. Nakikita mo ba? Hey, naririnig mo ba to? Ayos lang ako. Ano to? Fix. Ayos na ba? Normal na araw lang sa trabaho, di ba? Armed robbery, felony assault laban sa pulis, at reckless endangerment. Nakaparole ka, kaya lalo mo lang pinalang sitwasyon mo. Malamang mga 10 taon to. Ngayon, kung handa ka namang magsalita tungkol kay Nikolai Puchin, baka magawan ko ng paraan na mabawasan ang sentensya mo. Walang problema. Hindi siya taga rito. Wala akong kaalam-alam tungkol sa kanya. Parang naramdaman ko nang sasabihin mo ang ganyang bagay. Sige na nga. Bakit ba hindi sila ganyan kadaling magpakanta sa akin? Hindi ka kasi si Kane.
So ano si tingin mo? Kumusta ang performance ng bawang? Sarah, ang pangalan niya. At ano bang meron sa inyo ni Radner, ha? Akala mo ba dahil lang maganda ang katawan niya, hindi niya kayo lumabang? Wow. Mali ang iniisip mo. Talaga ba? Oo naman. At tama ka. Baka nga bago pa lang siya, pero siguradong malaking tulong siya sa team natin. Maganda ang ginawa niya, ha? Hindi siya kasing galing mo. Siyempre naman. Hindi siya ako. Oo. May darating na kargamento madaling araw mamaya, kaya sila magkikita sa club, hindi ba tama? Kailangan para mga eksaktong detalye narinig mo. May bodega sa pier number 49. Eh, hindi ko alam kung gaano karami utok po ang galing ko na. Sapat yun, para magpadala sila ng 2 kotse para kunin. Pero dahil nahuli ka namin, isa na lang ang pupunta, kaya alam na niyang bistado ka na. Hindi. Mautak na Russian yun. 5 kaming naghahanap ng mga kotse. Ang unang 2 makakabalik ang babayaran. Ngayon, sa ngayon, may 2 pa rin. Desperado ng lalaking yun na mailipat ang produkto niya agad-agad. Ibig kong sabihin, susugal siya, alam mo yun? Kapag nisakay na ang produkto sa mga kotse, ano ang susunod? Bibigyan ng bawat isa sa amin ng mapa, 5-8 oras, para maitawid ang produkto sa buong bansa. At ano namang mangyayari sa 4 na gubong na hindi makakarating? Hindi ko alam. Hindi pa nangyayari yan. Oo, hanggang sa nakatagpo mo. Sige, magiging mas maayos na ang play mo. Hey, sabi ng dispatch, kailangan mo raw ako para sa kasis ng paglilip. Oo, nandun ang lalaki sa holding siya. Sige. Hey, Chief, pwede ba tayo mag-usap sandali? Sige, so may babaeng pabalik-balik sa presinto. Gusto raw niya magkain ng reklamo laban sa'yo. Hayaan mo hulaan ko. Ang pangalan niya Yasin ni Chase. Oo nga, napakaganda niya. Ibig kong sabihin, kung hindi mo mamasamay na pagtatanong ko, sinaftan mo ba? Wala siyang puso, pero Siyempre, makapal. sa ganyang katawan, sinong may pakialam sa puso niya, di ba? Alam mo ang ibig kong sabihin? Oo. Pabor naman, sa susunod na pumunta siya sa presinto, bigyan mo siya ng konting oras na mag-isa. Kunin mo ang pahayag niya, magpakita ka ng konting respeto. Malaking tulong yan, makatulong yan sa admin at magiging... Oo, sige po, sir. Asikasuhin ko agyan, ayusin ko ang mga bagay para sa inyo. Alam niyo? Salamat ka. Ayan. Tungkol saan ba yan? Tungkol sa girlfriend mo. Sumkin, dola. Sige, mag-iingat kayo lahat kayo. May tendensyang bantay doon tumakot sa likod sa labi natin. Sige, magsulungan siya. Naman tayo sa likod.
Ayos na nakuha ko si Nikolai. Huwag ka ganun! Humiga ka sa lupa! Ibaba mo ang sandata mo at humiga ka sa lupa! Humiga ka na ngayon! Ayos lang ba kayo? Oh, ayos lang kami. Paano ba sabihin ng puwet sa Russian? Pasok! Pasok kayo. Pasok kayo lahat kayo. Halika at maupo kayo. Kaya, may magandang balita ba kayo para sa akin? Ang baril na tinutok sa'yo ni Nikolai ay sinuri na sa Yan buso. ang sinasabi ko. May tugma tayo sa massacre sa Camp Harmony. Kaya, si Jenko ang may pananagutan sa mga pagpatay sa grocery store. Si Nikolai naman sa nangyari sa Camp Harmony. At ang linya ng droga niya ay naputol na sa buong estado. Hindi masamang resulta, Chief. Alam mo, madalas sabihin ng tatay ko na kahit ang matandang bulag na manok ay nakakatuka rin ng mais paminsan-minsan. Ay naging mapalat tayong lahat. Magandang balita yan, pare. Magandang trabaho. Magandang trabaho lahat kayo. Napakausay. Ano nangyari sa ulo mo? Hindi mapigilan ng bago ang mga kamay niya sa akin. Tantanan mo nga ako. Sana lang. Well, mukhang makaya nga naman pala ng bago na Alberto Sole. Sige, masaya ba ang lahat? Mag-ingat ka. Magandang balita. Ayos. Ho! Diyos ko! Tuwing pumupunta ako para makita si Elijah, sinusubukan mo akong pigilan. Talaga bang sa tingin mo ay makakalusot ka sa ginagawa mo? Bakit hindi ka nalang kumalma, Kawil? Hey! Alam mo bang pinupuntahan niya ako? Hindi tama yan. Gates, anong problema mo pare? Sinabi ko sa inyo, umayos ka. Hey, Chief, huwag mo alalahanin yan. Ako nang bala rito, okay? Okay. Alam mo kung ano? Ngayon, maghahain na ako ng reklamo laban sa iyo. Ano, binabawan mo lang? Sa akin at mga bago laban sa akin. Nabibiro ko ba? Alam mong baliw ang babaeng yan, di ba? Ibig sabihin, kailangan ng therapy. Oo, alam ko. Pero tingnan mo, inaayos ko na ang tungkol sa kanya, pare. Tingnan mo, nakuha ko, no? Dapat makatulong yan para maalis siya, di ba? Nakita mo ba ang sinasabi ko? Wow. Grabe talaga siya.